po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials, the millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo.
Hindi ka magsisisiya ng sigurado at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasayak ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa iyo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Thank you so much. Victory Worship Triumph. Magandang umaga po sa inyo lahat at magandang gabi Los Angeles. Ito pong iRadio, araw po ng Wednesday, June 8. Bali Thursday naman dyan sa inyo at hiningal ako. At itong araw ito ay midweek service po ng Cobinas for Christ. Makakasama natin din ngayong gabi ay ang bagong pastor. Mamaya at nabayanan po ninyo para sa salita ng buhay at si Pastor Henry Medina po ay nagbakasyon muna at pupunta daw po ng Hawaii. Kaya hindi po siya available ngayon. Bumiyahe po siya kaninang madaling araw at nagpaalam po sa amin na babalik na lang po daw siya mga next week na lang po dahil papahinga muna daw siya. No? So si Michelle Medina naman nagpaiwan muna dahil walang mag-aasikaso sa mga bata. So, Pastor Henry, kung nanonood ko ngayon, aloha na lang sa inyo at ingat-ingat na lang kayo dyan sa Hawaii. At round trip ticket po yung kanyang kinuhang pamasahe papuntang Hawaii. Honolulu, Hawaii. Wow. Kurats, bumati ka na. Bising-bisi. Kaliwat ka. Kaliwat kanan. Paano bang gagawin mo yan? Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Andyang may iti-text ka, andyang may pupunta dito, andyang iti-text mo, walang pagkain yung aso, andyang ka na naman. Tapos sobra po. May tinatawagan kami kanina, hindi naman sumasagot. Ewan ko. Sumagot naman. Talagang ayan, sobra. Pero thank God, andito kami ngayon kahit super exhausted. Pero salamat pa rin sa Diyos. Ayan, salamat po. Magandang po tayo lahat. Ayan, kahit anong mangyari, maganda tayo. Ayan. Ayun, ganun sa pilitan yan. Oo. Walang persahan. Walang persahan yan. Kahit i-bash nila tayo. I-bash nyo na kami, basta maganda kami. Ganun. Ayan, wala tayong magagawa dyan. O, diba? Apat na tao na lang, 4 points na lang at 4,000 na ang ating subscriber. Ay, nako, salamat po sa inyong mga nagsusubscribe at nanunood. That means to say... At sinishare nila. That means to say, 6,000 na lang, konti na lang. Kaya yan. 10,000 na tayo. Kakayanin kaya. Ay, oo. Ang tagal, biro mo, 3 years bago mag 4,000. Hindi naman tayo celebrity. I know. Ayan, pag celebrity tayo, yan. Alam mo, celebrity, isang pasok pa lang halos 100,000 na agad yung mga pag nanonood sila. Nagla-live, di ba? Kung checkin po ninyo ang iRadio sa YouTube channel, ang subscriber po 4,000 na. At ang mga viewers po, umaabot ng 1.2 something, may 500, iba-iba, butal-butal. Honest to goodness, maniwala kahit hindi. Wala pong yan. Walang hocus-pocus yan. At alam po naman natin dito hindi tayo gumagawa ng yung gano'n na nagpapataas ng viewers at saka ng mga subscriber. Talagang legit po yan. Alam po ninyo, kung saan kami nagpupunta, basta may nakilala kami mga tao, sabi namin, pahiram nga ng telepono mo, paki-subscribe mo nga yung Yun ang ginagawa po namin. Katulad ng minsan pumunta kami ng, Noy Pits ba yun? Kusina Pilipina. Nung nag-concert si Doc SP. Yun, nag-concert ba siya? Hindi naman siya nag-concert. Yung mga nakasama po namin sa lamesa, kinaibigan namin yun. Mga Kristiyano din sila. Kinaibigan namin lahat sila. At nag-subscribe. Andito, nanonood sila ngayon. Nag-i-enjoy. Palakpakan naman natin sila ngayon. Si
Ano pangalan? Arlene at saka si Alice. Alice. Oh, Alice. At saka yung si... nakalimutan ko na ang senior moment na talaga. Sino? Yung katabi ko, si Bernie. Bernie at saka yung nasa tapat niya, kalimutan ko kasi pangalan nun eh. So anyway, maraming salamat po. At hindi lang sa inyo din, na siyempre sa lahat. Pagtangkilik sa iRadio. Alam po ninyo, hindi po para sa amin to gaya ng sinasabi namin. Para po sa inyong lahat ito. Yung iRadio, yung mga pangalan lang po yan. Para sa inyo po ito. Lahat kung ano yung meron tayo rito, yan sasama-samahan natin, pinaghati-hatian natin para sa lahat. Nang sa ganun, lahat naman ay magkaroon. Okay? At siya, bumati na tayo sa ating mga kasamahan ngayong umaga. At itong araw na ito ay babaguhin natin ang ating sistema. Babaguhin natin dahil yung ating roreta ay papalitan na natin. Papalitan na natin ang mga numero doon para reshuffle silang lahat. Hindi tayo natuloy kahapon dahil sa kakulangan ng oras. But anyway, subukan natin pag naka-chance, naka-tempo tayo ng oras, bubuno tayo ulit. Okay, umpisa na natin ang ating pagbati sa ating mga manonood ngayon, sa ating mga suki. Ayan. Hi, nako. Okay, hello kay Rejoice. Harphilia. Sabi ni Lorna, ang roreta gagawing square. Okay, hello rin kay Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. Ayan, syempre si Eka Andres Velasco. Hello. Hello. Aileen Sabado sa Huwebes. Rejoice Orpile ulit. Syempre. Si Sister Maureen Kuwanang. Hello. Grabe. Grabe talagang pagka-busy. Pero okay lang. Nag-i-enjoy ako na nagmamadali. Ayan. Yam Orodoet. Yam. Yan, si Lorna Alejandro. 2 alaga niya ngayon. Si tatay at yung baby. Ayan. Grabe. Visible daw ngayon si Rejoice. Yes. Ayan, andyan din si... Sabay tayo, para kay Nanay Dolor. Nanay Dolor Cristobal. Ayan. Nanay Dolor ha. Ayan, Nanay, 2 na. Times 2 yan. Not only once, but twice. Ayan. And there's more. Andyan din si Ate Berna Delphine. Hello, kaka. Ayan, Moises Aaron Cristobal, a.k.a. Moa. Andyan din si Joy and Trajano. At Johano. Ayan. Ito pa, isa dito. Tawa daw si Nanay. Nilagpasan mo yung isa. Sino? Ay. Kasi iba nga yung... Dapat pinagsasabay mo click sila. Parang ang dami kong daliri. Madali lang yun. Ako nagagawa ko eh. Eto. Ikaw na pangalan mo. Sino? Teka, masisira yung listahan ko dito. Matagal lang nawawala ito. Sino? Sige nga, tingnan nga natin kung maano mo. Wala. Ito, binabasa ko muna dito eh. Sige. Yung sinulat ko, Rod FT, Maridet Gamos, si Freddy Francia, Caris Cristobal, Lina Flor, Sales. Hello sa inyo lahat. Yeah. Tina Tabernilia. At syempre si Nora Garcia. At syempre ang nawawala nating bunso. Sino? Pastor Yudes Espelon. Ano niya ba si Pastor Yudes? Ayan. Mas bunso pa kay Rejoice yan. Nandiyan si Pastor Yudes? Ayan. Grabe. Ba't sa akin hindi siya lumabas? Yan ang sinasabi ko nga. Di ba sa'yo to? Ito ang telepono ko. Dito ako nagre-rely. Ito lang nakikita ko rito. Gusto mo ng away? Oo, gusto ko. Ayan. Halika. Talaga harap. Hindi na. Upo ka na dyan. Grabe, pamaya pagpatay ng camera, papatay na rin kita. Bring it down. Okay, Zara Zyder Luis Agustin, my sister. And of course, si Zaran Coronel Magdasal. Yes. Pastor Romaric Pagsuyuin, Rosemary Remorta, and of course, si Mami Luz
Conferido ng Langit Street. Nora Garcia, hello, good morning din sa inyo dyan. Binanggit ko na siya. Lenny Alegre. Sister Lenny Alegre. Siyempre, nandyan ang great basher ni Pastor Hugh. Sino yon? Sino pa? Si Lenny Alegre. Yan, si Faye Cabrera. Hello, Faye. Hello. Oo, namiss ka nga namin. Ayan. Baka thank you, Faye. Si Faye kahit po off the air, nanonood pa rin siya ng mga... Ulit-ulit niya, inuulit-ulit niya. replay. Siyempre lahat naman sila. Ay, wow, white pala tayo. Ito po ang suot ko sa office kanina. Hello kay Jolette Rodelas. Ito po ang aking attire sa office kanina. Kaya nakapang-office na ako, hindi na ako nakapagpalit. Ayan. At saka kay Sister Mai, congratulations nga pala. Sino? Sister Mai. Maylin? Why? Di ba nanganak na siya? Hindi siya! Sino ba? Si Pastora Mary Grace Bo. Ay! Sorry po. Hindi. Kapaligtad. Sorry. Ano ba nasa isip ko? Hello din kay Pastor Henry Medina. Hello, nakarating na siya sa Hawaii. Sa Hawaii na. Ang bilis. Hello, Pastor. Ingat dyan, Pastor. See you next time. Yung mga nakasuot ng mga, anong tawag doon? Yung mga grass skirt. Medyo iwas muna ng tingin, ha? Magsuot ka ng tapa-oo. Yung sa kabayo. Yan, para... Hello din kay Glenda May. Glenda May. Ang Glenda mo, siyempre. Ang Glenda. Ayan. Wow, mali. Sabi niya. Sorry. Diba? Nalilito kasi ako sa pangalan. Di ko po alam. Andito siya ngayon. Iba talaga instinct ng asawa. Charot. Sabi ni Sister Lenny. Hello din kay Jang Valenzuela. Hello, Jang. Busog na naman. Katatapos lang mag-lunch. Ayan, nasa trabaho siya. Pero nanonood siya. Nandiyan ka na naman. Injang ka na naman. Manganganak pa lang, Lolo. Lagot ka kay Ate Mayrin Kuanang. Manganganak pa lang ba? Sige. Bakit? Aha. Ay, naku. Sabi ni Pastor Henry, aloha. Tamo, sabi sa'yo, nasa... Mahalo. Ayan. Mahalay. Mahalo ka dyan. Di mahalay ako. Okay. Mami Lita Bayad. Okay. Good morning sa inyo. And Rosemary Mama Radio. Nabanggit ko na. Nahihirapan ka na naman. Hindi mabasa talaga. Diyos ko dahil. Ano ba yan? Malabo na ata mata ko. Ayan. Alam na this, kahit di tayo sinabihan. Alam talaga natin kung saan nagpunta sila Pastor Yuge. Lagi naman mukhang buntis yun eh. Ay. Sabi? Patay ka kay Sister Mayrin. Sino? Sabi ni Pastor Yuge. Wala ko sinabi ganyan. Wala kami sinabing ganyan. Yari ako dyan. Pastor Yuge, papahamak mo. Si Michelle Medina. Am I visible? Sabi niya, oy, ikaw ngayon ka lang nag-check-in, ano ka? May sabi pa niya, am I visible? No? May nalala. Yung mga visible na yan, ha? Pauso Sister kayo. Nel de Castro. Ayan. Sister Nels! Ayan. Tumataba ka na, ha? Hindi makapag-move on daw. Wala na? Okay, sandali Manganganak pa lang, Lolo. Lamig ka kay Ateng. Sino? Si Ateng. Manganganak pa lang. Nalilito kasi, ano ba yung pangalan ng asawa ni... Si Pastor Body, si Pastora Mary Grace. Mary Grace. Move on na tayo, bro. Sabi ni Sister Nel. Wala. Hindi kaya. Hindi ko malimot-limutan eh. Kanina pa daw si Michelle. Nandito ba? Visible daw siya. Kasi alam niyo, etong tablet, pag hindi mo naisulat ka agad yung nasa taas, mawawala na siya. Yun ang problema nitong tablet na to. Update na. Samsung to, pero pag medyo nabagalan ka lang ng konting mawawala ka agad yung nasa taas. Oo, unlike tong telepono ko, makikita pa. Dito ako nagre-rely kasi ito ang gamit dito sa iRadio. Kaya natatabunan sila. So, sabihin, pamimigay na natin. Ay, wag. Kaya sinusulat ko para hindi sila matatabunan. Natabunan na. Pangalawa pala, sabi nga,
Andyan si Pastor Huge. Sabi ko, hindi ko siya nakita. Natabunan na siya. Laki-laki natabunan. Laki-laki niya. Pastor Joke lang. Himala. Okay. Himala na nakadala. Wala ka sa tablet ko, madam. Samsung. Tatak. Samsung daw. Samsung. Wala yung G. Natabunan si Pastor Huge. I want Ah, diba? Ala siya. Alright. Nakakainis, nakaputi ako ngayon. 5 minuto na lang bago mag-7:30 ng gabi. Yes. Live po tayong nagbo-broadcast dito sa iRadio. Dito lang. At wala nang iba. Naku, may kargang baby si Lorna. Nag-aalaga ng... Nag-aalaga siya. Oo. Naman. Yes. Double time siya sa pagpapayaman. Lahat pinasukan na. Una si Rejoice, second si Michelle, at third yun. Natabunan kayo. Doon sa taas kasi yun. Pasensyaan nyo na itong tablet. Pag gagamitin ko na lang iPad ko. Pwede ba yung iPad? Alam, masisira yung hindi mo ginagamit. Ginagamit ko naman. Ay, iPad na lang gagamitin ko, hindi na to. Masyadong magulo. May apo na raw siya. Yung apo ni Lorna. Dalawa alaga niya eh. Yung anak ni nung apo Sino? niya. Nag-aalaga ng apo eh. Mamay, wag kayong alas. Meron tayong guest speaker na batang-bata, pogi-pogi. Noel Semidal. Yes. Yes. Ayan ang ating guest pastor for tonight. For now, guest. Pasusunod yan. Pamilyang pastor na siya. In the house. Yes. Yes. Abangan po natin yan. Dito lang sa iRadio. Mamaya. Anak daw ni Nel Francia. Oo. Siya nag-aalaga. Tapos, alaga pa niya si Tatay Nestor. Alaga pa rin niya si RJ. Diyan lang yan, nanonood dyan, nakikinig ng music. Sayang si RJ kapon natawagan siya. Pero hindi siya sumagot. Ayan. Uy, pogi. Sa mga single dyan, poging pastor po yan. Ayan. Hindi ba pwedeng kahit hindi single? Landutay. Sabi ni Pastor Yus. Poging-pogi. Batang-bata, Hindi naman po ako mag-speak ngayon Sabi, batang-bata, poging-pogi na speaker. Hindi naman po ako mag-speak ngayon Ganon? Ganon, Pastor Huge? Oo naman. Nandiyan ang basher mo. Ingat ka. Ingat ka dyan. Aba, talaga naman, available dahil si Pastor Noel Sevidal. Wala pang girlfriend. Siguro choosy. Hanap natin Ganyan din ako noon choosy. Hanap natin ang girlfriend niya. Ayan na si Pastora Mary Grace Bo. Yan ang talagang may baby. Congratulations, sister. Si Mary Grace. Mary Grace. Kasi nakakabaligtad kasi si Sister Mary Grace at saka si Myrene pala yun. Nakakayat din. Yes. Pagkamalan. Sorry po. Tao lang po. Sister Misha, Sister Mike. Nako, delikado, baka masundan pa. Ano yan eh? Ang tawag dyan premonition. Premonition. Meron na mga... kung bigay na Lord, di ba? Di ba? Okay lang Walang magagawa. Yun na yun. Tuluyan yun na. Ando dyan na yan. Malay mo, susunod na hair ko. Si Rejoice naman uli. Oo. Mga bata pa sila. Oo naman, di ba? Yes. Pag si Rejoice ang nagka-baby, alas siya. Kailangan baby girl kasi 2 boys. Yung kanya. Girl naman? Tapos si Pastor Norman naman, parehong girl. Baliktad Yeah. Meron ganun eh. Diba? Merong baliktad na... kami 7, puro babae. Ayan. Pero, meron pa yung mga half-sister ko, puro babae din. Di ba 11? Oo. May isang lalaki, namatay pa. Ayan, sabi ni Rejoice, huy! Wala pa muna, wag daw muna. Wala pa ipon. Wala pa ipon. Ipon pa.
Tira ng tira. Ayos lang Naipon sa tiyan. Okay na yung bunso. Ayos lang yun. Kung bigay ni Lord, why not? Diba? Oo, why not choconut? Basta nadali, di nyo nadali. Pag bigay ni Lord. Sige. Basta nagka-baby ka, Rejoice, na babae. Babae o ano? Sagot ko. Ano? Sasagot ko lang. Sasagot lang siya ng, wow! Wow, galing. Sige pa, isa pa uli. Hello to my sister Stella Ruiz Calangi. Hello, ate. Nakakatuwa kayo. Ayaw pa kasi di pa okay ang SSS ko, pero kung bibigyan kami ni Lord, buong puso namin, oo naman. Sino daw? Sino? Si Lala Carmina? Hindi, sabi ni Rejoice. Ano? Ayan, sabi naman ni Lala, wala kayo sa lola ko, 12. Anak niya. Wala pala. Baog pala yung lola mo. Baog pala siya. Ayan, hello ate. Stella Ruiz Calangi, good morning ate. Yung lola ko, nahakbangan lang eh. 24 agad eh. Para sabi baboy. naman nila, Tess, 10 sila magkakapitid. 5 boys, 5 girls. Ayan. Maganda yun. Wala sa lolo ko yan. Station ID na tayo. Baka sana na makapunta itong ay naku buhay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto magkalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa City of Bellflower, California, USA. Kapitbahay nila Michelle, dati at 24 anak. Kala mo baboy. Patigil-tigil sounds, mga utol. Hindi naman natin, okay lang. Baka yung telepono, ayusin nyo lang. Ano daw? Okay, hello kay, si Brother Renante Torres. Brother. Hello, Brother Renan. Magandang gabi po. Yan. Ayan. Masanto siya, labi, Edsi kayo. Edsi kayo, ditan. Wala, hindi niya talaga master yung isang taon niya na ang ginagamit. Sempet, tila, masamit, subangus sa bimalay, ha? Ano yung sempet? Punta na tayo, sabi niya. Masamit, subangus sa bimalay. Punta na tayo sa Binmali. When? Nalasin tampol, ay. Ano ba yung masarap? Masamit-samit? Matamis. Ayan, matamis yung bangus. Kasi milkfish. Masamit-samit. Ayan. Alright. Okay. Ayan. Patigil-tigil sounds daw natin. Bakit kaya? Sino sabi? Sabi ni ate. Baka mahina yung ate, baka yung telepono. Lobat ka. Ayan. Marichu Gamos. Hello, Marichu Gamos. Ayun. Hello, magandang morning po sa inyo dyan. Ayan. Okay. Ayan po si Pastor Noel Cividal, taga-Pangasinan po siya. Nandito na ba siya? Hindi ko pa siya nakakita. Sino? Naka-check-in na ba? Noel Cividal. Si Pastor Noel Cividal. Awampay. Masami-samit. Ang gapuni. Ayan. Ang gapula. Pastor Cividal. Ano nga ba yun? Donde está Santa Claus? Ano ba yun? Ate Stella Ruiz Calangi. Hello, Ate Stella. Magandang umaga dyan. Ano yung saan ka? Iner kayo. Iner ka, Pastor. Ay, santos. Masantos sa Gil. Edsi kayo. Ayan. Okay, hello kay Kumaring Jen Nunez. Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Jen. Kayo po ba ay nag-almusal na or having breakfast and lunch at the same time? Sana'y mabusog kayo. Sana'y mabusog nyo kami. Taga Binday, Pangasinan yata po. Yan. Taga Binday. Ayan. Binday. Saan yung Binday? Natawag ko na siya. Ano bang pangalan ni Pastor? Hindi ko pa siya si Pastor Romaric lang ang nandito. Ano bang pangalan ni ano dito? Wala. Naku. Wala siya. Wala naman. Si Pastor Henry ang nabasa ko. Wala naman si Vidal. Ayan, si Pastor Sammy. Sammy Santos.
Magandang umaga po dyan sa inyo, Pastor Sammy. Double S. Ayan. Si Vidal, wala naman. Kaya nga ito nga sinasabi ko kay hindi pa siya nag-a-appear dito. Wala siya dito sa ano. Hindi pa. Nako. Hindi siya nag-a-appear. Miski rito, hindi pa niya siguro. Hindi siya nag-a-appear dito. Saan ba niya in-accept? Saan kaya niya in-accept? Baka sa ano? Sa Facebook. So, FB account natin. Okay lang doon. Doon kasi sa Messenger. Pero pinakita niya Nandito in-accept Ano ba yung first name? Noel, as in N-O-E-L? N-O-E-L-L-E. Hindi, isang ano Ayan, lang. N-O-E-L-L-E. N-O-E-L-L-E? Wala pa Hindi pa niya ina-accept yung friend. Yung friendship. Tingnan mo nga dyan. Yun ang problema pag tinawagan mamaya, hindi siya accept niya kasi hindi siya matatawagan. Noel C. Vidal. Ayan. Ayan, papakita ko nga. Ikaw na lang ang ipakita ko para siya magbigay ng friend request. Ayan para makita nyo. Ayan nag-friend ako dyan. Pero kapag nilagay ko sa Messenger, wala pa siya. Wala pang lumalabas. Wala pang lumalabas na ano. Dapat meron. Ayan, dito na po daw siya. Ayan, katulad niya meron lumalabas na ganito. Ayan, nandito na siya. Pero yung sa kanya, wala pa. Ayan dun sa Messenger, walang lumalabas. Pero Messenger to Kaya ngayon dito, Messenger. Diyan, hindi, naka-public siguro kasi. Andito na siya. Dito po. Ano po kaya kayo, Pastor? Doon sa iRadio LA. iRadio LA po. Yeah. iRadio, wala bang space? Space. iRadio space LA. Mag-request po kayo doon. Mag-friend request po kayo. Ayan. iRadio LA. Kasi hindi nag-add friend na nga ako Nag-add friend pero wala pa kasing lumalabas na yung icon ng telephone. Di ba sa kanya yan? Dapat may lalabas na rito yung phone. Wala video. pa Katulad kay Nor. Ayan may lumalabas na ganyan. Dapat may ganyan. Yeah, dapat may lalabas na icon ng telephone sa kayong camera. Sa kanya wala. So, Ayan. wala akong option para matawagan siya. Nag-add friend na ako. Ayan friend na yan. Yun, hindi po kayo naka-hide, Nora Garcia. Binati ko kay kanina. Ayan, ngayon pa lang. Ayan, ngayon pa lang lumabas. Ayan, lumabas na. See? Ayan. Yun. Kanina hindi pa. Ngayon lumabas na. Narinig yung tunog, yun. Yun. Okay na, Pastor. Thank you so much. Ganun. Easy. Okay. Tawagin na natin si Aling Roreta. Ayan, si Aling Roreta. Handa na ba kayo? Hindi sila sumasagot. Handa na ba kayo? Wala akong naririnig. May naririnig ka ba? Meron. Saan mo naririnig? Saan mo naririnig? Ha? Saan mo naririnig? Dito. Wala sumasagot. Ready na ba kayo? Umpisa na natin, Roreta? Wala mamaya na lang. Yes, ayan, sumagot una si Rejoice. Yes. Laki ng yes niya. 4 pa na E. Sige. Sabi ni Faye Cabrera, handa na po. Handa na sila. Okay, eto na. Dahil handa na kayo. Sige, uwi na tayo. Sabi ni Nora, ready na po. Ayan, uwi Sabi ni Eileen, yes. Ayan. Okay. Ano naman ba? Sabi ni Pastor Sammy, yo. Yes, Sabi ni Caris, handa na po. Okay. Ilan tayo ngayon? Ilan sila? 40. 40. Sakto, 40 ginawa ko. Wala nang hahabol Ayan, hanggang doon na lang okay, muna. this time ano yung papagawa natin? Yung sa mga... Hindi ko alam. Mga gamit sa... Gamit sa banyo, gamit sa kusina, gamit sa... Hindi. Yung ginagamit sa paglalaba? Ginagamit sa paglalaba. Or ginagamit sa pagluto ng adobo? Adobo. O kaya sa sinigang. Anything. Anything na sinigang. Ikaw bahala dyan. Isip tayo. Alam mas maganda. Gusto ko yung papahirapan Naman. Baka magkanda, tapon-tapon yung mga kinakain. Ito yung pinakamadali na. Imbis nakakainin nila, matatapon pa. Gamit sa pagmamanicure.
Aba, Oh. nagpapamanik. O sige, baka meron nga baka naman. meron sila, di ba? Malay mo. Sodes. Ano ba? Sodezu. Ano ba yan? Sodes. Ano daw? Ewan ko, sabi ni Lorna. Baka meron siyang may hinahanap. Oo. Okay, pakita na natin si Loretta. Okay, so ano? Ha? Gamit sa Paglalaba. paglalaba daw. Final na yan. Okay. Gamit daw sa paglalaba. Ito na. At syempre, kasama dun yung nilalabhan. Siyempre. Hindi naman kailangan nakadikit sa katawan. Ano? Okay, Pero the time na natawagan kayo, dapat nasa tabi niyo. Wala pong mag-aabot. Ayan, dapat nandyan na agad sa inyo. $1 for each item. Oo. Kailangan nakadikit sa balat. Wag naman. Alam nga naman yung batya nakadikit na doon. Nandyan sa harapan nila. Yun nga ang doon Yun na ibig mo sabihin. Yun ang funny moments doon Paano yun? Yung sabon nandito, yung batya nandito. Tapakan niya. Para-paraan lang yun sige, bahala ka. Gusto mong manalo, di ba? Gumawa ka ng paraan. Okay? Umpisa na natin. Pakita na si Aling Loretta. Yung $1 mo, dadagdagan ko ng another dollar. So, $2. $2 for each item. $2 for each item. Hindi, ikaw na muna kaya. Alin? Ikaw na muna Hindi, yun na yun sa'yo. Sige. Paikot na yun. Eto na siya. And fire! Number 39. Sino si number 39? Okay. Tatawagan na natin siya. Okay. Dapat nasa harapan nyo or ilagay nyo sa katawan yung batya. Ayan. Paano yung washing machine? Dikit nila. So, sandalan niya. Sasandalan. Yan na. Anong gamit po? Saan? Sabi ni Glenda. Sa paglalaba. Tignan niyo mga telephone niyo, baka naka-mute. Ilan na? Apat. 5. Ayun. Hi. Hello. Ayan. Kumare. Good morning. Good morning. Marikoy, kamusta na? Hello po. Ayan, siya natawagan, si Jen Nunez. Yes. Hello, narinig niyo ba yung narinig niyo ba yung palaro natin? Hindi. Opo, kaya lang pong gamit po ba? Medyo mahina po signal sa Bunrock. Gamit sa paglalaba, dapat nandyan na kaagad sa... Dapat nandyan na sa nyo, nung tinawagan namin kayo. For each item, babayaran kita ng $1 for each item. And additional $1. Sige po, pwede po. Sige po. Okay. Meron po ako ditong brush. Okay, brush. Brush. Okay, brush. Kailangan nakadikit sa katawan mo yan. Ididikit ko po ba to? Yun ang funny moments dun. Ayan, sige. 1. Malalagyan naman. Hawakan mo lang, sister. Hawakan mo lang. Meron po akong Sunrocks. Sunrocks, 2 na. Ayan. Meron po akong Dell. Ayan. 3. Ano daw? Ano yun? At ano yung isa? Sunrocks po, tsaka sponge, tsaka Dell. Sponge. Para saan yung sponge? Ginagamit sa kung tela. sa mga maliliit po na damit ni Sed. Ilan na. Kasi hindi ginaganon yun Ginaganon nila. Okay. Apo. Ano pa yung isa? Yung cell? Sed? Ano ba yun? Apo, yung Dell, para po yun sa mga pampabango and Pride. Nagwa-washing conditioner. Softener. Ayan, softener. Opo, Pride. Palang ganun, Pride. Ay, ang ganda naman ng packaging niya. Okay, ano pa? So, ilan na yan? And ito po. Ano yan? Ano yan? Pang ano yan? Yung pang ano po, yung pang tabla. Ano daw yung yun? pang pag nilalaban gano'n. Maglalaba. Para hindi Opo, mga ginaganon. Akala ko para sa sungka. Opo. Para sa sungka. Ayos. Ang cute naman. At meron din po ako ditong Perla. 10 sabong pampaganda. Ilan na yan lahat yan? Ilan na?
Ilan ba yun? Pakibilang. Sige, pwede na maibaba na. Sige, bilangin mo na. Isa. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At last po ay tabo. Tabo, pampaligo. Ayan. Kapag po sa timba. Ayan. Pang-transfer. $7. Yan. Ay po. Okay. Thank you so much po. For every Thank you for po. every $1, magkano ang exchange rate niyan? Opo, first time po akong nakuha sa Hindi, sa ruleta na may ganito. Lagi mo kasi Pastor Arwin eh. Oo nga. Si Pastor Arwin pala nung minsan. Ay, oo nga pala, no? Siya yung nanalo. Opo, nung nakaraan. Thank you, Lord po. Thank you rin po. Thank you. Mars and Mars. God Yes. bless po. Bye-bye. Ayan. Hag-hag lang Thank sa you aming po. inaanak. Okay. Aha. Okay po. Thank you so Thank much. you po. Bye-bye. Okay. God bless. Ayan, Okay, pambili ng $7. gatas yun. Pambili ng gatas. Times, ano na yan. Dito kasi ang palitan nasa 51 something. Oh. Yes. Hello kay $51 times Romayu 7. Ordinario. Yes. Romayu. At Romayu. si Ika Cristobal. Ayan. Pero hanggang 40 lang tayo kanina. Ayan. Okay. Alright. Meron pa ba? Ikaw naman nga. Ikaw naman nga. Ako naman. Alam niyo, madali akong kausap. Alternate. Ayan. Alternate. Okay. Eto naman. Pampalaba? Sana pag yung tawag sa inyo, nandyan na sa tabi nyo. Ganon. Ayan. Nasa tabi na, hindi maghahanap. Yan naman sa akin. Kasi ang ipamimigay ko ay... Ang bahay namin. Oo. Pero kayo na magtutuloy magbabayad. Tutuloy. $2 each item. Yan naman sa akin. Kanya-kanya. $2 each item. Ayan. Madali lang naman yung... Hindi, tigwa $1 mula. $1 ba? Kasi, sige, sabi para niya. lahat pare-pareho. Okay, yan yung sa'yo, ito yung sa akin. Standard. Okay. Para walang, Kaso pag iisa lang, $1 lang. Hindi, tigwa $1 nga lang. Ganun talaga. They have to provide. Okay. Hello muna kay Irene Manalo Gabriel. Hello, Irene. Okay. Gabriel. Ang sa akin ay, dapat nandyan na sa harapan niyo po, ha? Ayan. Yung ginagamit sa paglilinis ng bahay. Ayan. Yan. Ang picture ng bahay. Binilisan ko. Para may nakikinikinita na ako dito. May tumatakbo. Sige, dampot. Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Ayan. Okay. Okay. Pakita na si Aling Roretta. And sige, music please. Okay. Woo! Alright. Si Aling Roretta. And paikutin na natin siya. Pastor Huge. Number 3. Number 3. Kanina kasi, ang sinasabi nila, ang unang kasi kung ano yung una kong nakita eh. Yun ang una kong nakita dito eh. Ano yun? Yung mga nag-check-in. Oh. So doon ako nagre-rely. Hindi, mas maganda ganito. Para patas. Oo, kung ano yun nandito. Hindi, yun doon sa... Oo nga, number 3. Iba ang number 3 sa sinasabi nila eh. So, yun lang po ha. Kasi sinabi ko na kanina, iba yung nakita ko kanina. Ayun. Kaya, hindi lumabas yung pangalan kung sino yung una, pangalawa, pangatlo. So, ang number 3 dito ay si... Ayun. Wala pong daya yung kung ano po yung nakita ko talaga. Ayun. Sana no bashing, please. Kung ano po yung nakita ko. Sa susunod, hindi ko na gagamitin to. Hindi naman pwede kasing iisa lang ang gagamitin namin eh. Kaya, hindi ko na gagamitin to. Dito na lang ako sa cellphone ko. Kasi ito, nakikita ko lahat. Ayan na. Ang bilis talaga pagdating. Ayan, si Eka Andes Velasco. Ayan. Ano yan? Ginagamit sa paglilinis. Ang galing ko po. Speaker, naka-speaker kasi. Dapat nandyan na sa'yo, ha? Ayan. Loob. Pakita mo yung loob. Ayan. Wait lang, naka-speaker kasi kaya hindi ko naririnig. Ayan, sige. Baba mo muna. Hindi pwede baba, dapat nakadikit okay, sa balat. Sige. Ano yung una? Ay, nasa baba.
Pakibanggit yung una. Banggitin mo na Wait lang. lang, bababa natin. Banggitin mo na lang. Nakikita naman natin. Walis, isa. Walis sampo. Okay. Walis Pa namin. daspan. Ang liit naman ng tangkay. Okay, walis ting-ting. Walis ting-ting. Ay, natapon. Mama, Ayan. sorry. Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Sondrox po. Sondrox. Sondrox. A bleach. Kasi si Mama mahilig mag-sondrox ng sahig. Ay, oo, Kasi dapat maarte lang. yan. Hindi, dapat pag-disinfect yan. Maarte siya kasi puro wiwi ng pusa. Lagyan mo siya ng Pamunas. Ayan. Ilan na yan? 3. 4. Ano, ilan na? Hindi. Pamunas po. Wait lang. Ilan na yan? Wait lang. 3 yung malalaki. Aha. 4. 4. 5. Basahan. 5. 6. 6. Sa bareta. At natapon yung chlorine, Mama. Sorry, natapon yung chlorine. Okay. 7. At saka timba. Tapos itong balde, banlawan ni Mother. Oo. Yan. So, 8. Panlampaso. Ayan. 8. Natapon ko yung chlorine tulo. Ayan. Ano yung chlorine? Natapon ko yung chlorine ni Mother. Sorry po, Mother. Ayan, nag-ano siya. Nag-i-spa. Wow! Buti pa siya nakakapag-spa. May time mag-spa. Sabon lang po yan. Diyan mo nilalagay yung paso sabon. Nandiyan yung Clorox ha. Nilagay mo yung Clorox dyan. Buti pa si Mother. May time na yung chlorine mag-spa. sa paa niya. Ay, kaya pala nabuhos eh. Hindi mo kasalanan. Kasalanan pala niya yun. Kaya pala mabuladal. Pinapalambot niya yung paa niya kasi ang tigas. Ayaw manil cutter. Ayos yan. Matigas ba? Yung ulo matigas. Dapat pati yung ulo ibabad sa chlorine. Sige. Ayan. So, $8 sa kanya? Yeah. 8. Salamat po. $8. Thank you so much. Congratulations. Thank you po. Natapon ko yung chlorine. Pakisingin na lang kay Rejoice ha. Pakikuha kay Rejoice. Ate Rejoice, narinig mo yan ha. Sige. Siya naman ang kulitin Chat ninyo. na lang mamaya. Ate Rejoice, alam mo na. Ayan. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Salamat po. Thank you. Ayan. Good evening kay Arlen Tiago. Ayan, good evening, sabi ni Regis. Ako na naman! Ikaw nakikita ko. Kanina visible ba ako? Di visible na visible Hello ka ngayon. kay Pastor Sidhia Paragas. Ayan. Pambihira, sabi niya tuloy. Oo. Pasensya ka. At least visible na visible. Visible na visible. Sapul na parati. Ngayon, may reklamo ka na mga. Sapul. Sabi niya, visible ba ako? Orte talaga, oo. Nagkagulo na po dito kasi isang house lang kami, sabi ni Lina Flor. Ay, nako. Ano ba? Meron ba tayo? Ay, meron ikaw, pa tayo. ikaw May pa. 8 minutes tayo. Ready pa. Okay. This time naman, sangkap. Sabi ni Pastor Yudes, sayang! Sinaklob ko pa naman yung daspan sa ulo ko. Saka sinakyan ko na yung walis ting-ting. Okay. Pastor, hindi ka maililipad ng walis ting-ting. Okay. This time naman, Sangkap ng? Sangkap sa yung maliliit lang para hindi sila mahirapan. sangkap sa pagluluto. Mga ingredients. Ng? Pagluluto ng, ano ba maganda? Sinigang. Sinigang daw. Sinigang. Ayan. Yeah, madali lang yan. Madali lang yan. Awan. Ay, ba't pa tayo naka-cover pa? Ayan. Awan. 2. 3. Ayan. 4. Grabe, hinika ako. Bigyan mo ng pagkakataon muna. Baka sabihin ayan. Bigyan natin ng pagkakataon. And, maestro. Ayan. Alright. Pakita si Aling Roreta uli. Basta, babasahin natin mamaya yung mga nanalo. Okay, ayan na. Saka nung Lunes pa. Yeah, umiikot ang ruleta. Number. Ayan, oops. 9. Mataas na naman. Ito. Number 9. Tingnan natin ngayon kung meron siya. Kung buhay na buhay siya. Kung nandiyan siya. Okay. Sabi ni Michelle, pambira ka, Papsi, ang gulo na ng bahay namin dahil sa mga palaro mo.
Yan nga gusto namin. Guluhin nyo yung bahay. Kawawa naman sila, oy. 4, 5, 6, 7, Ito. 8, Sasabihin niya, ay, hindi ko narinig. Siyam. Wala. Baka kasalukuyang nagluluto ng sinigang, sabi niya, ay, wala, nailagay ko na. Ayan niya, isa pa Pakita ulit. si Aling Loretta ulit. And spin a win. And go. Number 34. Sino siya? Ayun. Ayan. Subukan natin kung meron siya nito. 34. Hello kay Grace Narvato Almario. Dalawa. Sabi ni Ate Berna, thank you so much. Sabi niya, Ate, hindi ka naman sumagot. 8. Naku, sayang. Siyam. Isa na lang. Wala. Ibigay natin sa iba. Okay. Wala pa rin sumasagot. Ay, nako. Mag-alas 8 na. 4 minutes, kaya pa yan. Last na lang ito, ha? Last na lang to it. Ayan, pakita natin si Aling Loretta. Number 11. Ang magwawagi ng Business Showcase with Tricycle and okay. Ayun. Ay, wala. Wala pa siyang ano. Hindi siya nag-ano. You're not friends. Hindi pa Sige, friends. isa pa, last na. Last pa. Okay, talagang humahabol pa rin. And let's fire. Number 5. Sino siya? Okay. Subukan mo lang. Okay. Ayan, subukan natin. Parang nagtuturo siya ngayon. Nag-aaral siya ngayon, di ba? Isa. Dalawa. Pero kung may ginagawa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nasa kabilang Sana lang. Miyerkules na. Okay. Wala talaga. Isa pa, sige. Isa na lang. Okay, pakita si Aling Loretta ulit. Dadalawa pa lang natatawagan natin eh. Number 13. Subukan natin.
Isa. Dalawa. Tatlo. 4. 5. Yun. Pumasok. Hello! Hello. Rod FT! Ayan. Hello, Ka-duty Rod. po. Kamusta na Ayan. dyan? Oh. Nasa Kailan pasyente po? siya eh. Naka-duty po ako. Ay, Ay, naka-duty, sorry. Sorry. Oo. Oo. Eh, natawag na bunot ka kasi. Kapas po ako. Oo. Oo, sorry. Next time na lang uli. Ano? Oo, kumusta na Wait lang dyan? po. Thank you po. Okay. Okay lang po. Okay, bye-bye. Alright, Zero. Po. Sayang, ano. Oh. Oo. Anyway, alas 8 na. Ayan. Mamaya uli. Mamaya pagkatapos ni Pastor Yeah. Noel. Okay, Yan. tawagan na natin si Pastor Noel. The first Noel. Parang Pasko yung pangalan niya. Sila Pastor Huge. Sakto, ulam namin ngayon, sinigang. Oo, sayang. Oh. Sinigang na baboy, may taba-taba pa. Uy! Ayan na, eto na. Ang sarap. Tawagan nga natin kung ready na si Pastor Noel. Dapat pala, para magkaroon, lalabas yung mga icon na yun, maglalagay ka ng message. Magsisend ka ng message. 3. Ayan, Kavano. 4. Kavano. Ayun. Hello! Hi, Pastor! Hello po. Sevidal? Pastor Noel Sebidal. Ayan, Magandang hello. umaga dyan sa inyo, Pastor. Good evening po sa inyo. Ay, sa radio po. tama nga sabi ng Hi, Pogi, oh! Madlang people. Eh, bagets Sino na ba mga bagets daw. single dyan? Oh, ayan. Ako single. Ako, Sweetie, single. Hindi ka single. Ano ako? Unggol. Kumusta, Pastor? Okay lang naman po. It's a privilege po na ma-imbita po sa inyong ministry po dito po sa iRadio. Praise God. It's our privilege likewise, It's an Pastor. honor naman sa amin na makasama namin kayo dito sa ating programa sa iRadio at welcome sa inyo. Pastor, ilang taon na po sila? May tanong Uy, lang. Naku. 25 po. 25. Ay, batang-bata. Oh, may gulay. Nako, nahanap ka na ng nanay mo niyan. Oh. Nako. Ayan, maraming nagsasabi dito. Nako, may girlfriend ka na ba daw? May asawa ka na ba daw? Ayan, oh. Grabe. Ayan, oh. May mga nagtatanong. Pastor, paki-introduce lang ang sarili. Taga-Pangasinan yan. May girlfriend na po ako. Pastora din po. Ay, naman pala eh. Sorry na kayo. Sorry. Wala na, taken na. Ay, nako. Pastora Sheila may regala po sa Metropolitan. Wow. Ayan na. Nanonood po. Nanonood siya Ano ngayon. pangalan niya, Pastor? Sheila may regala po. Sheila May Regala. Regala. Ay, hello Sheila May. Ganda naman pangalan niya. Ayan, Sheila May. Masantos, si Agil, Edsa kayo. Amin. Diba? Diba? Tama Taga po. Pangasinan kayo, Pastor? Inert. Opo. Taga-Inert. Sa Binday po. Sa Binday, San Fabian, Pangasinan po. San Fabian. Oh. San Fabian. So ngayon, nasa Pangasinan ka ngayon? Nasa Manila po kami ngayon. Oh. Dito po yung ministry po namin sa Bahay Panalanginan. Okay. Ano pangalan ng church ninyo? Actually po, para po siyang private na ministry po. Hindi po siya isang church. Okay. Bahay Panalanginan po ang Bahay tawag. Panalanginan. Under kay Pastor Glenn Culbertson po. Oh, I see. That's fine. As long as iisa lang naman ang ating sinasambang Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Meron tayong... Pero nasa rin po. Yun. Nazarene. Nazarene din kayo. Nazarene pala. Opo, Nazarene. Nazarene pala eh. Nazarene. Ayan, bagits na bagits. Sabi daw, baka pwede nyo na daw, may naghahabol talaga may umaapila Marami. Si Nanay Dolor, dalaga yan. Joke lang, Nanay! Wala na, taken na nga, Pastor. Shout out, Pastor Glenn Culbertson. Yeah. Ayan. Okay. Sino pa? Paano niyo po nakilala si Lorna? Di ba kasi? Siya si Ma'am nagpakilala. Lorna Alejandro po. Siya ba nagpakilala sa inyo? Or ano? Sa ano Yes yata po. Siya po nag-invite po sa akin nag-meet po kami nung una sa Central Church of the Nazarene po. Sa Diliman Church of the Nazarene. Oo nga, sabi niya nga. Nag-speak po ako doon ng isang beses at
ayun po, in-invite po ako na mag-speak din po dito. Kaya pala na in love na naman daw siya. Kaya nag-speak ka daw na in love daw siya sa iyo. Ayan. Si Lorna talaga. Alam mo, pansin ko rito, lahat ng pinipiling pastor mga bagets. Oh, si Pastor si DS. Si Pastor Chris Colorado. Si sino ba mga Pastor Yudes? Sino? Colorado? Oo. Ay, sino ba? Chris Colorado. Chris Colorado. Mga bagets. Oh. Syempre naman. Si, Yudes Espelon. Oh. Mga bagets. Tingnan mo yung mga pinagpipili nito. Ikaw, Lorna. Si Pastor Henry Medina. Oo. Kita mo, talagang walang hilig sa mga babae ang mga pinipili nito. Malakas sa mga sex appeal. Oh. Ay, nako. Ayan, bueno, okay. Pastor Noel, at nasa inyo na po ang mikropono. Handa na kayo. At ang magandang topic ninyo ngayon ay ang tungkol sa, ano pangalan ito? Oh, wala yung akin. Binigay ko sa iyo kanina. Oo, andito din. Ayun. Ayan. Jesus our prayer, prayer warrior. Prayer warrior. Ayan, okay po. Sige po, nasa inyo na ang mikropono. Okay po, Pastor. Sige po, maraming salamat po muli sa pribilehiyong ito na ibinigay niyo po sa akin sa iRadio po, na mag-speak po ulit. Actually po, this is my first time na mag-speak po sa live or any other platform po sa internet. So, ako po ay kinakabahan at parang hoping na tulungan po tayo. Naniwala ako tulungan tayo ng Panginoon dito po sa atin. So, ang ating pong passage ay matatagpuan po natin sa John chapter 17, verse 6 to 26. Ulitin ko po, sa John chapter 17, verse 6 to 26. Ito po ang sabi niya, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave them. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they were still in the world. I am coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one, as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. No one has been lost except the one doomed to destruction, so that the scripture would be fulfilled. I am coming to you now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and your word has hated them. For they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them to the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them, and you in me, that they may be brought to complete unity. Then the world will know that they sent me and have loved them, even as you have loved me. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat muli sa araw po na ito. Kami po sana po inyong gabayan, patnubayan, Panginoon, at ang aming mga maririnig po sa inyo sa araw po nito.
Ito lang po yung panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magsimula, nais ko po nang mag-share po sa inyo ng konting background and testimony rin po sa akin. Ako po ay nag-aral po sa Philippine Nazarene College, PNC po. At there was this time na kung saan nung ako po ay third year, ako po ay parang nanlamig sa Panginoon. Mayroon po time na parang iniisip ko, parang ayoko nang mag-service, napipilitan akong magbasa ng Biblia, manalangin. At mayroon akong ganong klaseng instances sa aking buhay, especially nung third year, second sem. At, para akong kumbaga, hindi ba, para sa isang estudyante, yung mga pinoproblema lang po natin is yung bayarin, pag-aaral, ganun, mga requirements. Pero bilang isang theology student po, kailangan din natin i-deal ang spiritual life din natin. At ako po ay nagkulang at that time. Pero, there is this one time, prayer meeting, Wednesday ng gabi, after ng sermon, sinabi po ng presider na kung saan tayo po muna ay manalangin personally. Kumbaga, solong panalangin. After that, pwede na kayong umuwi. Yun po yung instruction po sa amin. At bilang ako nanlalamig sa Panginoon, ayoko rin naman na umalis agad. So, ang ginawa ko po, nagkukunwari lang po nananalangin doon. Kung mga nakapikit ako, nakayuko, sabi ko, kung may alis, kahit isa man lang, susunod na ako sa kanya. Kasi nga po, nalalamig ako eh. At that time, habang ako ay nakayuko, hinihintay kong may umalis. Meron pong isang tao na, isang kamay na humawak sa aking likod. I think isang faculty or isang estudyante. Nagwi-whisper siya, nananalangin. Ipinapanalangin ako. At that time, ako po ay naluha. Sa more exact na term ko, humagulgul po ako sa sobrang and I started to pray fervently again to God. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa ginawa ko. Lord, sorry, hindi ko alam ginagawa ko. Talagang hiyang-hiya ako. Magpapastor pa naman ako and I have this kind of heart. Sabi ko, back then, estudyante pa lang po ako. At sabi ko, isang realization ko po sa akin, at sa atin din po siguro lahat, I know that ang saya ng feeling na kung saan mayroong isang tao na nanalangin para sa'yo. Tama po ba yun? Na mayroon yung, kumbaga, uy, I'm praying for you. Parang ganon. Di ba parang nakakagaan sa loob yung ganong klaseng feeling that there is someone praying for you. At dito po sa John chapter 17, pag-usapan po natin yan maya-maya. Sa John chapter 18, 19, 20, and 21, up until matapos po yung buong book ng John. Dito po yung kung saan 18 to 21, dito po yung time na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay huhuliin. Dito po yung time na ang ating Panginoong Hesus ay lilitisin, papatayin, ipapako sa krus, ang mabubuhay. And yung yung chapter 17, dito po yung time na kung saan pwede po nating sabihin, ang ating Panginoon Hesus, sa huling oras niya sa kanyang buhay, siya po ay nanalangin. At yung most importantly, the majority of the prayers of Jesus sa John chapter 17 ay hindi po para sa kanyang sarili. Mayroon po dito sa John chapter 17, nanalangin po siya, siguro 5 verses lang po, 5 verses. And after that, 6 to hanggang matapos po yung passage, ipinapanalangin niya po tayong lahat.
Jesus prays for you and me. Again, napakasayang isipin na may mga isang taong nananalangin para sa'yo, for your sake, for everyone's sake. But is it, hindi ba parang mas maganda yung feeling na kung saan nare-remind tayo na ang ating Panginoong Hesus ay ipinapanalangin po tayo? Ano po? The Lord is praying for us. And we have to be reminded for each and every one of us that our Lord is praying for us. And yung title po ng ating mensahe po ngayong araw na to is Jesus, our prayer warrior. He prays for you, He prays for me, prays for every one of us. At dito po may makikita po tayo mga tatlong bagay na pwede po natin makita sa ating passage po na ito. Again, the title is Jesus, our prayer warrior. Number one po na pwede po natin makita dito is that Jesus prays for His followers, kanyang mga tagasunod. Sabi ko, ba't kailangan pa niyang mag-pray para sa mga disipulo niya? And here's one of the things, na pwede po natin makita po dito. Number one, alam po kasi ng Panginoon na ang mundo ay mapusok. Jesus knows that the world is dangerous. Kaya He is praying for His followers. He is praying for His disciples. Naalala niyo po yung kung saan mayroong isang Pariseo about nung time sa Acts na mayroong isang Pariseo si Gamaliel na nagsabi na alam niyo yun, mayroong itong mga taong to like si Judas the Galilean at si Thaddeus na kung saan mayroon silang mga sets of followers na kung saan sila po ay mayroon silang mga bagay na ginawa at nung namatay daw po sila, lahat ng mga disipulo niya, lahat ng mga tagasunod niya naglaho. So Jesus knows that He will be put to trial. He will be put in the cross. At if ever man, the people or the disciple will scatter. At yun po yung parang sinasabi po dito that Jesus is praying for us kasi alam niya na pusok ang mundo. At pangalawa, Jesus knows that He will leave them in this world. Iiwan niya na po ang kanyang mga disipulo. Isa po yun sa mga bagay na kailangan nating malaman. Para pong isang ama na iiwan ng kanyang anak. Di ba po parang nakakalungkot or even defenseless yung anak. Paano na pagwala si Jesus sa aking harap, sa aking presensya? Parang ganun. As a matter of fact, kung titignan natin sa buong gospel book, nung inuwi si Jesus, ano pong nangyari sa mga disipulo? Di po ba parang naglaho sila? Nagsitakbuhan sila? Yung iba lang yung mga nanood sa crucifixion ng ating Panginoon. But all of them, parang naglaho. Pero again, scenario lang yun ng Bible, pero alam naman natin na bumalik din naman sila kinalaunan. Even si Peter nga 'di ba? Sabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, ipaglalaban kita, magkakamatay ngayon, parang gano'n. Itatayo ko ang buhay ko para sa iyo, Panginoon. Hindi ka nila huhulihin, sabi niya. Pero nung nahuli na ang ating Panginoon, bigla siyang nagtago, and even he denied Jesus 3 times. You see, it is important for us na tayo po ay maprotektahan dito po sa mundong ito. It is important for us dahil alam ng ating Panginoong Hesus na ang mundong ito ay mapusok, delikado. Parang wolf, parang isang tupa sa isang lunggaan ng mga wolves. Parang gano'n. And here's the prayer of Jesus po para sa atin. Number 1, Jesus prays for His followers. Jesus prays for His disciples.
for us to be protected. Makikita po natin yun sa verse 11. Ano pong sabi po dito ng ating Panginoong Hesus? Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. Pangalawa din po na pwede po nating tignan sa verse 15. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Jesus is emphasizing for us to be protected. Bakit? Kasi hindi po natin kakayanin mabuhay sa mundong ito kung wala ang proteksyon ng ating Panginoon. Mapusok ang mundo. Again, kung tayo po ay hindi po nag-ingat, mangyayari po, malalamig po tayo sa Panginoon. Gaya po ng kwento ko po kanina sa inyo. Nalalamig kayo sa Panginoon, mawawala ang iyong faith, mawawala ang enthusiasm sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na pwede nyo pong isipin outside Christian life, magagawa nyo po kung hindi po tayo nag-ingat. Jesus Christ prays for us to be protected from this world and from the evil one. At sa isa pa po sa mga panalangin ng Panginoon sa verse 13, Jesus, sabi po dito, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. Jesus prays for our joy. Hindi lamang po yung maprotektahan po tayo, bagkus ipinapanalangin din po niya yung ating gala, ang ating joy sa Panginoon. Para sa naman po, yung pagiging Kristiyano po natin, wala po tayong saya sa ating ginagawa. Kinakanta nga po natin to siguro lagi. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di po ba? Because kailangan natin yung joy sa ating buhay. At yung tinutukoy po dito ng Panginoon, hindi po yung joy lang na yung emotion, bagkus yung joy na dahil tayo po ay naligtas, tayo po ay merong Diyos na kasama. There's this joy. At yun po yung matatawag po natin dito na joy. Again, Jesus prays for His disciples to be protected from the evil one. And Jesus prays also for us to have this full measure of His joy. Yun po yung panalangin po sa atin ng ating Panginoong Hesus. At yun po yung isa sa mga importanteng bagay. First 2 points, second point po, Jesus prays for His disciples to be sanctified by the truth. Makikita po natin yun sa verse 17. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Sabi po dito ng ating Panginoon, Lord, sanctify them by the truth. Your word is truth. Yung word na sanctify, in the easiest term, is parang, kumbaga, ihiwalay. Ihiwalay. Kumbaga, meron akong isang gamit dito, for example, isang cellphone, na kung saan yung ito lamang po ay para lamang sa gawain ng Diyos. For example, hindi ito pwedeng gawin sa kasamaan o anumang mga bagay para lamang ito sa Panginoon. Mga instruments, mga upuan, mga ganon sa church. It's just an example ng mga bagay. Pero what the Lord is trying to tell us today is that tayo po sana yung ma-sanctify. Na tayo lamang po sana ay para lamang sa Panginoon. Sabi nga po dito, sanctify them by the truth. Sanctify niyo po sila, Panginoon, sa katotohanan. Ano po sabi? Ano daw po yung katotohanan? Your word is truth. Ang salita ng Diyos ang katotohanan.
Isa po sa mga bagay, isa po sa mga gusto ko pong naririnig po na passage po dito, na isang quotation po dito ay galing po kay Charles Spurgeon. Ito po ang sabi po niya sa about dito. The more truth you believe, the more sanctified you will be. The operation of truth upon the mind is to separate man from the world and to the service of God. Ulitin ko po. The more truth you believe, the more sanctified you will be. The operation of truth upon the mind is to separate man from the world and to the service of God. Nananalangin din ng ating Panginoon sa ating sanctification. Isa po sa mga bagay na ginagawa pa na isa. Minsan, para tayo maging worthy sa Panginoon, ang tawag dito, no? Talagang ginagawa natin lahat ng best natin para maging mabuti. Diba? Para maging mabait. Pero isa po sa mga nakita ko po dito, isa sa mga panalangin ng Panginoon sa ating Ama, sanctify them. It's between God. God sanctifies us. Paano po tayo maging sanctified in our own way para maging fully sanctified tayo? Word. The truth. You read the truth. You read the Bible. You read the Bible. Para po makita natin para malaman natin yung kung ano sinasabi ng Panginoong Hesus sa ating buhay. And that's one of the ways para po tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. At para sa gawin ang mga kagustuhan ng Diyos sa ating buhay is that isipin mo na parang maging kwan po tayo sa Panginoon. I encourage you each and everyone na tayo po ay manalangin, na tayo po ay magbasa po ng Biblia. Kasi yun po isa sa mga kaparaanan po sa atin para maging kalugod-lugod sa Panginoon. Again, sanctify them by the truth. Your word is truth. And Jesus Christ is praying for us to be sanctified by the truth. Ulitin ko po, the more truth you believe, the more sanctified you will be. Pangatlo po sa ating mensahe po ngayong araw po na ito, Jesus prays for complete unity. Jesus prays for complete unity. Sa verse 20 to 23, ito pong sabi po niya, my prayer is not for them alone. Hindi lang daw po sa atin. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Jesus prays for a complete unity. Na hindi lamang po yung unity ng mga Kristiyano na tayo po ay magtipon-tipon, na tayo po ay magkakaroon po ng fellowship sa bawat isa, magkakaroon po tayo na magmamahalan po tayo sa ating pamilya ng pananampalataya. Hindi lamang po yun. Ipinapanalangin din ng ating Panginoong Hesus na pati yung mga taong hindi po naniniwala ay maniwala. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me. Sa mga maniniwala pa lang sa Kanya. Paano daw po? Through their message. Through my message. Through your message. Ito po yung lagi kong yung
lagi kong naipipreach minsan po sa pulpito na kung saan we all have this message na pwede po nating i-share sa mga tao. We all have this testament na kung saan po pwede po nating i-share sa mga tao na hindi pa na naniniwala sa Panginoon, na kung tayo po ay i-share natin yung yung ating mga testimony sa kanila, I believe maniniwala po sila. Madami po mga Kristiyano na dahil sa testimonyo ng ibang mga tao, naniniwala. Sila po ay naniwala sa Panginoon. At ito po, complete unity. Alam ko po, siguro, majority sa atin, may mga pamilya na kung saan hindi pa nakakapaniwala sa naniniwala sa Panginoon. I believe that. Mayroon pong mga Kristiyano dyan, may mga pamilya dyan, Christian families dyan na mayroon isa o dalawa o ano man, or baka isa ka lang sa bahay, na kumbaga, hindi pa sila naniniwala sa Panginoon. And the Lord is reminding you and me right now na kung saan share your message to them. Share your testament sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan. Just share. Hindi po ibig sabihin kailangan nyo mag-preach. You just share. You just tell your story to them about Jesus. At kung sila po ay naniwala, lahat po ng pamilya naniwala, di po ba parang unity talaga kayo doon? Di ba parang ang sayang isipin na lahat po kayo, lahat ng pamilya nyo nagpupuri sa Diyos, pumupunta kada linggo sa simbahan, nagba-Bible study o naman. Di ba parang ang sayang isipin na mayroong na tayo po ay buo sa ating pamilya po. We all like that. Ako din po, I'm praying for that. I'm still sharing the words meron din po mission sa aking pamilya. At alam po ganun din po kayo. Although ang aking family po, tatay ko po pastor din po. Pero sa ibang mga times po, yung ibang mga families po namin, talagang hindi pa po. That's why I'm praying na sana po gamitin po kami to share our message to them. At ganun din po sana kayo, gamitin po kayo ng Panginoon to share your message to your families and friends so that we may be united. Sabi ko nga, isa sa mga sa election na to, isa sa mga tumatak sa akin, isang interview na kung saan isang presidential candidate ang nagsabi, nakakain bang unity? For us Christians, I should say, importante bang unity? I say yes. Unity is important. There's no unity, disaster. Wala po tayong patutunguhan po dito. That's why yun po yung mga bagay na pwede po natin makita po dito sa atin, as Jesus is our prayer warrior. Number 1, he prays for his disciples to be protected and to have this full measure of his joy. Pangalawa, Jesus prays for us to be sanctified by the truth. At pangatlo po, Jesus Christ prays for our complete unity. Hindi lang po sa ating mga Kristiyano, tapos lahat po tayong mga tao. Tayo po ay sana ay magkaisa. Sana po tayo ay be reminded sa kung anong gustong sabihin ng ating Panginoon sa ating ngayong araw po na ito. Yun lamang po, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon,
Salamat po sa araw po nito. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin, pagtulong niyo po sa amin sa pag-share ng inyong salita. Ngayon kayo pong manguna sa amin. Patuloy niyo po sana kami i-remind, Panginoon, that you are our prayer warrior, Panginoon. And we thank you, Panginoon. We thank you sa mga bagay na ginagawa po sa amin, Panginoon. That you're helping us to be protected from the evil one and from this world, and to have this full measure of your joy, Panginoon. And you're praying also for us to be sanctified by your word, Panginoon. And maraming salamat din, Panginoon, dahil you're praying for us to be united as well. Thank you for this time. Salamat po sa inyong paggabay po sa amin. Ito lang po yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Thank you, Pastor Noel. Thank you, Pastor. So, ibig sabihin pala, Pastor, it's not only us who are praying to Jesus. So, Jesus also prays for us. So, pinapanalangin niya tayo na maraming bagay. Like, He prays for our joy. Sabi niyo nga, yung complete unity. Tatlo yan, di ba? Oo, He's praying for our protection. Protection. And most of all, He's praying for He's praying for us from evil one. Yun. So, we also prayed so many things like so many ways. Minsan para sa atin lang yung pinagpipray natin eh. Yes. But the Lord is praying for everyone. Ayun. So maraming pruweba ang Panginoon ay pinagdadasal tayo. Dun sa garden lang, 'di ba, nung huling gabi niya, pinagpe-pray niya ang lahat. Yung nakikita niya, nakikipag-pray siya sa Ama. And then pinagpe-pray din niya tayo. Napakarami sa Biblia na nagdadasal ang Panginoon, not only para sa kanyang mission, but also para sa mga lahat ng tao. That's why siya ang pinadala ng Panginoon, ng Ama, na para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. And He was crucified because of that. Yung ating mga kasalanan, siya ang tumubos. Mabalik tayo doon, Pastor, sa iyong mensahe kanina na nagkakaroon tayo, nilalamig tayo, no, na i-share mo kanina. Nung una ka palang nag-aaral ng pagpapastor, di ba? So, nanlamig ka. Dumating din sa sitwasyon na ganun nangyari din sa akin yan. Na para ano bang mapapala ko rito? Ano bang mangyayari sa akin kung ganito? No? So, there are times na naging ganyan din ako. Nung una ko nakilala ang Panginoon, ito may share ko din sa lahat. Naging mainit ako. Kaming mag-asawa na saka nakakita na nagba-Bible study 3 times a week. 3 times a week. At kasama kami ni Pastor Sunny na laging nagba-Bible study kung saan. So parang assistant palagi kami nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Napaka-active namin. And then there was a time na pinanglamigan ako. So, siyempre, apektado na rin siya. Parang napapagod na rin ako. Alam mo, nung panahon na yan, yung blessing sa amin, parang nagsusubside din siya. Yung hindi nagtutuloy yung mga blessing namin. Kapag may mga prayer kami na gusto namin na mangyari, hindi nagwo-work out, ano? Pero nung unang nakilala namin ng Panginoon, masigasig kami, wala kaming kapaguran. Ang blessing sa amin, sunod-sunod talaga. Pero nung nanlamig kami, ayan na. Nagsusubside na yung, humihina din yung mga blessing namin. Pero hindi yun nagpahina nagpalakas ng loob sa amin Nagpalakas ang loob sa amin nung dumating sa puntong talagang marami na kaming problema sa buhay. Ditong buhay namin sa Amerika, nandiyan na wala na ako ng trabaho, nagkakasakit kami. Hanggang sabi namin, baka siguro dahil hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi na tayo active sa Kanya. So nagbalik loob kami sa Kanya. Alam mo yung blessing sa amin continuous uli. It comes back again. Magmula noon hanggang sa ngayon,
hindi kami pinabayaan ng Panginoon financially, spiritually, emotionally, lahat talagang ibinigay sa amin ng Panginoon. Kaya ang ating maipapayo sa ating mga manonood niyan, kung kayo'y nanlalamig sa Panginoon, it's about time na bumalik. Ibalik natin uli yung unang init ng pagmamahal natin na nakilala natin siya. Na kung ano yung una, ibalik din natin continuously. And sa kahit na anong pagod na nararamdaman natin, ay ituloy pa rin natin ang pagsisilbi sa Kanya dahil that is the reason why we are born. Kung bakit tayo isinilang sa mundong ito o nilikha ng Panginoon is to worship our Lord. Ayan. Pastor, ikaw ba ay dumating na rin sa buhay mo na nung ikaw ay pinanghinaan ng iyong pananalig sa Panginoon, pananampalataya? And how did you recover that? Paano ka na-recover mo yon? Well, that time po talagang, yun nga po gaya po nung nasabi ko po kanina, lamig po ang time na yun. Hindi ko po kayang gawin yun ng ako lang, sa totoo lang. Kailangan po talaga ng ibang mga tao upang tumulong sa'yo. Especially po sa panalangin. Kasi, alam mo yun, meron po tayong tendency na kung saan, kung tayo po ay gusto natin gawin lahat para sa Panginoon. Naging enthusiastic tayo sa lahat. Pero meron talaga magsusubside yan eh. At kailangan din natin maging consistent sa ating sarili na tayo po ay manalig lagi sa Kanya, especially in faith. At di lang po tayo yung dapat gumawa nun. Responsible din po lahat ng mga Kristiyano sa inyo at sa akin. We should be praying for everyone. Yun yung gusto kong sabihin, na even if there are times na madadown or okay sila, we should be consistently praying for them. For them to realize that meron taong nagtatapik sa kanilang likod. Kumbaga na magpatuloy. Parang in a way, parang isa kang supporter na kahit di nila makita. Kumbaga ganun. Kumbaga nag-cheer ka sa kanila kahit na nasa backstage ka ng kanilang entablado. At yun nga po, I believe that there is someone praying for me. That's why I recovered. At also, there's someone praying for me. That is why I am now a pastor. Amen. Oh. There's someone praying for you also. That's why you are there sa inyong mga ministry po ngayon. Praise God. Yun po yung pinapaniwalaan ko po. Hindi lang po dahil sa galing at talino po ng bakit po tayo nandito. Amen. Yun po ang there's someone praying. Yes, and that is our Lord Jesus Christ. Siya ang mismo nagdadasal sa atin na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo ngayon. Ayan. Alright, thank you. Thank you, Pastor Noel, sa iyong mensahe ngayon. At we hope na makasama ka namin uli. Maimbitahan ka namin uli dito sa ating programa. Ayan. At napakaganda ng mensahe mo. Maraming nagbibigay ng mga comments dito. Meron dito kay Pastor Yudes, be a community of faith. Kay Lenny Alegre, totoo po yan. The Lord looks at the heart and He blesses us according to how dedicated and faithful we are. Oh, yan. Oh. Yan. Marami din mga pastor na nanonood dito. Pastor Yudes, Pastor Sammy, I'm sure Pastor Henry Medina, Pastor Sammy Santos, Pastor Romaric Pagsuyuin. Andyan din si Pastor Norman, siguro andyan din. Pastor Sunny and Pastor James. Marami mga pastor yan. Bagets na pastor to. And by the way, bago kita pakawalan, Pastor, may tanong ko lang. Bakit pagpapastor ang pinili mo? Sa dami ng mga kursong pwede mong pasukan, pwede kang maging engineer, pwede kang maging doktor, pwede kang anything. Programmer, Bakit pagpapastor? Ito ba yung inambisyon mo or something na nag-trigger sa iyo kung bakit ka naging pastor? Hindi mo ba pinagsisisihan ng pagiging pagkuha ng pastor na ito? Kasi may nakwento sa akin si Pastor Sani yung paano daw patatakbuhin yung kabayo hindi ko na kukwento rito, mamaya ko doon na kukwento. Pero may balik to sa tanong na yon
na napakahirap ng buhay ng isang pastor. Bukod sa ang kinikita nito ay walang katiyakan, hindi fix ang income ng isang pastor, ay marami pang masalimuot pa ito, marami intriga pa sa buhay. Ano? Bakit ito ang kurso o ito ang propesyon na iyong pinasukan, napili? Opo. Para po magkaroon ng konti exaggerate dito, tatay ko po pastor. At siguro majority ng mga PK, hindi nila wini-wish sa kanilang sarili na maging pastor din. Kasi alam nila buhay na ang pagpapastor po ay mahirap. I mean, in that sense, yung time na ganon. I mean, hindi naman yun yung habol, pero ganon talaga. Paano po natin papakainin pamilya, magsusustento sa pang-araw-araw, ganon. At sabi ko, hindi po magpapastor, sabi ko. Hindi ako magpapastor kasi walang sweldo. Ganun. At tawang-tawa sila sa akin noon nung yung kabataan, nung bata pa po ako noon yung parang kanya-kanya po. At yun, na meron po akong mga first course po dati na IT. Yun po ang aking kurso po dati pero hindi po nag-workout sa akin. At natigil po ako sa pag-aaral ng isa't kalahating taon. At that time, ewan ko ba, parang, kumbaga, bigla na lang nagsabi sa akin na parang nag-decide ako, magpapastor ako pa, sabi ko. At, yung tatay ko, pangalan pa yung tatay ko, si Pastor Noel Sibidal din, senior. Ayun pa. Ayun, po ay tumawa, parang naluluha din. Kasi anak niya magpapastor din daw. So, ako hindi ko po alam eh. I believe that there is this, yung power na parang, kumbaga, nag-urge sa'yo nagpastor. And I think it's supernatural. Kasi ako po, alam po na makakilala ko dito, tahimik lang po ang tao, hindi po pala salita, hindi po sociable na tao. Pero alam naman po natin as a pastor, talagang kailangan mo kumapal mukha mo dyan. At ako hindi po ganun. Nahiya nga po minsan na mag-approach. Pero why is it, Lord, na parang, ba't mo pinagpapastor eh? Introvert po ako, parang ganun. I believe na parang talagang there is someone out there. The Lord is calling me na magpastor. Kasi nung sinabi ko sa tatay ko, magpapastor ako pa, parang ang gaan sa loob. Hindi parang nape-pressure ka na ano man. Parang ganun po yung nangyari po sa akin. At yun, nagtuloy-tuloy na po. At the Lord is blessing me in different ways. Ako po ay nagpapasalamat po doon. Amen. Actually, yan yung yan ang Holy Spirit na nag-guide sa iyo na ito yung kurso para sa iyo. It is according to God's will na ikaw ay maging pastor talaga. Yan, yung bang nakaguhit na sa iyong kapalaran na magiging pastor ka. Minsan ganun talaga na hindi mo alam yung magiging buhay mo eh. Meron diyan IT o doktor naging pastor. Merong engineer naging pastor, di ba? Doon na uwi. Miski nga ako nasa IT ako, pero bakit ito yung ginagawa namin? Kasi nagiging masaya kami, natututo rin kami at the same time. Masaya kami na nagsisilbi sa Panginoon at masaya din kami dahil natututo kami rin through mga pastors at saka mga ating mga kababayan na nakakilala namin sila, no? So yan siguro it is meant to be kung bakit nandito meron kaming programang ginagawa ngayon. Yeah. Bueno, maraming salamat Pastor Noel at salamat sa inyong mensahe. Again, maraming salamat. Magkita tayong muli, palakpakan po natin Pastor Noel. Yes, Pastor, thank you so much. Yeah. Maraming salamat po. Salamat po. Hanggang sa muli, Pastor.
Ay, Pastor. God bless po sa inyo. Bye-bye po. God bless you po. God bless. Bye-bye. Pastor Noel Sebidal. Yan, nako. Batang-batang pastor. Oo, batang-batang. Bagets mukhang na bagets. mahihain talaga. Oo, pero tingnan mo siya mismo nagsabi, hindi siya yung tipong maboka. Hindi siya yung tipong palaimik. Kumbaga, tahimik lang siya. Pero ang isang pastor ay kinakailangan mong maging malapit sa tao. Pero siya parang, it looks like introvert si pastor. Yeah. Pero alam mo kasi, naniniwala ko, kapag ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan, harangan mo man ang sibat, tingnan mo yung nangyari kay Jonah. Iwas siya ng iwas doon sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Pumunta ka sa isang lugar dito ka magsilbi. Iwas siya. Di tumalon siya sa barko, kinain siya ng balyena at dinala pa rin siya doon sa kanyang pupuntahan. See, these are the things na alam niyo kapag ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan, wala kayong magagawa. Kahit ano yung gawin yung iwas, pigil, talagang idadaan tayo ng Panginoon sa gusto niyang mangyari. Alright. Dati din daw, introvert si Pastor Huge. Ano na? Lumabas. Naging extrovert. Ngayon, makapal na pati taba. Sabi naman ni Pastor Sammy, 25 years old kasing edad ko. Binaliktad yung 25, 52. Ay nako, itong mga pastor na to. Magsitulog na nga kayo. Siya. Mag-ano na tayo, marami pa tayong may nag-aantay sa labas. Oo nga pa. Marami naghihintay dyan. May nag-aantay kaming bisita. Diyan kayo muna, ha? Meron ba? Ay, oo nga pala. Di ba? Oo nga pala. Kalabaw lang po, tumatanda. Oo naman, siyempre. Hindi ka pala kalabaw. Ano ka, pastor? Baka. Hindi siya. Ay na. Okay, huling-huli na ito. Meron pa ba? Meron pa ba isa? Hindi na. May ano pa. Tuloy na lang natin bukas. Bukas na lang. Kasi may nag-aantay na bisita sa labas. Pero maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa iRadio. Sorry po, talagang kapos tayo sa oras. Kapos sa oras. Lagi na lang. Pati yung aso dito ngayon, walang pagkain. Gagawan ko ng pagkain, bahala na. Lagyan ko kayo ng darak. Huwag naman. Pero hanggang bukas po muli, maraming salamat po sa inyo. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. 4 na subscriber na lang po. Nasa 4,000k na tayo na subscriber. Again, midweek service ngayon, katatapos na ng Covinas for Christ. Supportahan po natin ang Covinas. Cross Culture, nanonood ngayon. Yes, Pastor, si Brother Toots at Sister Oli Sarcos. Ayan. Mapapanood po natin sila dito tuwing Monday. Ayan. Deep Dive. May tinatapos silang series. May nagsasabi po, napakahirap ng teaching nila pero maganda. Sabi. Deep Dive nga. Deep Dive. Kaya tinawag ang Deep Dive dahil malalim. Pag-isip naman, hindi naman puro yung mga easy natin na napapanood, narinig. Kailangan din naman mag-isip din tayo. And lahat naman ng mga pastors din natin. Syempre magaling din naman kanilang mga mensahe. Ayan. Hanggang bukas muli, ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. At tandaan po natin, love tayo ni Lord. Huwag tayong yung paghihinaan ng kalooban. Lagi tayong patuloy ng encourage natin ng bawat isa na patuloy tayong magpupurit, magpapasalamat sa ating Panginoon. Anything goes. Ano man mangyari. And good night. God bless sa inyo lahat. Yeah, good night. Norbal Dovino. Ayan. Isoli na daw yung mga salalagyan, yung mga sangkap na pinagkukuha nila. Bye-bye po sa inyo lahat. Good night. Good night. Good morning. Happy lunch. Di kaya ng dati na lagi sa piling mo. Nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo.
sumasamang Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pag-inasik muli ang apoy sa puso ko. Paghanapin muli, init ng pag-ibig ko. Di sana mawalay sa piling mo. Kung naging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang narinig ko ang magulang sa'yo. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.